Nga mga kalinatics, ito po pala si Ate Arbina. Siya po ang nag-chat sa aming FB page na sana matulungan nga daw po ni Santa Oli. At ito po ang kanyang anak na si Faith. Ito pa lang ang kalinatics yung bahay nila. Ayan, ito lang itong maliit na to. Parang isang kwarto. Nandito na yung kanilang tulugan. Ayan yung gamit nila, aparador. Tsaka paglabas ninyo dito mga kalinatics, ito na yung kusina nila. Tapos nung sumunod po, August po. Tapos yung last po, ito pong nung October po. Lagi niyong tatandaan, love ka sa taon. Ito ka sa Oli Health. Oli lang. Oli Health. Always remember, be happy, no bashing, bawal ang mega, and share your blessing. Outreach, love, inspire. Like, share, and subscribe. Oli natin. Cheers! Hello, Olinatics. This is your ultimate real-life Santa Oli. And welcome to Oli Health, kung saan ang Santa Oli nyo mamamahagi na naman ng ngiti, saya at blessing. At bago yan mga Olinatics, nais ko munang iparating sa inyo na tuloy pa rin ang Q&A ni Santa Oli nyo. Dahil nga kay Santa Oli, araw-araw ay Pasko. At syempre, gusto ko nang mapilyo ang spirit ng Christmas dahil sobrang lapit na ng Pasko. Ilang tulog na lang, Pasko na at cheers! At ayun nga mga Olinatics, ang tip ni Santa Oli nyo. Tapusin nyo lang tong video na to dahil nandito ang tanong at syempre nandito rin ang sagot. Kaya ano pa mga Olinatics, nood na! Cheers! At syempre mga Olinatics, huwag nyong kalimutan na i-comment ang inyong pangalan at ang inyong sagot. Yun lang mga Olinatics, wala nang iba. Pwede na kayo manalo ng tumataginting na 200,000 Gcash. Cheers! Kaya mga Olinatics, halina, puntahan na natin ang napili na Santa Oli yung beneficiary ngayong week. Taga Buyuan, Legazpi City siya mga Olinatics. Siya ay si Faith. Siya ay may epilepsy mga Olinatics. Ating alamin ang buong kwento nila. At tara na mga Olinatics, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Boom! Karaka-raka! Cheers! Merry Christmas everyone! I love you all! Oli-oli lang! So ayun nga mga Olinatics, papunta na kami sa Buyuan. At ayan mga Olinatics, may katabi ako. Fresh from Panama. Uy! Fresh from Panama siya mga Olinatics. Yung hindi pala siya Panama mga Olinatics. Hapon ka, Thailand. So finally mga Olinatics, andito na kami sa Buyuan, Legazpi City. Ang Santa Oli nyo ay mamimigay ng blessing. Ang napili ko ngayong week mga Olinatics na bigyan ng beneficiary ay nag-chat po sa aming FB page at siya ay isang top fan ng FB page ng Oli TV. Ito yung chat niya mga Olinatics. At syempre, nalaman ko nga ang kwento ng kanyang anak na 2 taon pa lang ay nagkaroon na ng epilepsy. Kaya ngayon mga Olinatics, alamin natin ang buong kwento ng kanilang buhay at syempre kahit pa paano mabigyan ni Santa Oli nyo ng blessing. Kaya tara na mga Olinatics, alamin na natin ang kwento ni Faith. Hello mga kapatola, andito kami ngayon sa Barangay Buyuan, Legazpi City. Ito patola ni Uling, pwede sa kanya mamayang gabi.
mga Kalinatics, ang bahay ni Ate Armina. So, ang ganda mga Kalinatics. Puro green ang nakikita ko. Green, green, green. Cheers! Nice. Halika mga Kalinatics, ang dami nilang pananim at ang Wow. ganda-ganda makita sa mga mata. Ayun nga mga Kalinatics, ito po pala si Ate Armina. Siya po ang nag-chat sa aming FB page na sana matulungan nga daw po ni Santa Oli. At ito po ang kanyang anak na si Faith. Si Faith mga Kalinatics ay 2 years old pa lang ay nagkaroon na siyang epilepsy. So ayun mga Kalinatics, ating tunghayan ang kwento ng isang batang anghel na sa 2 taon pa lang nagkaroon na siya ng epilepsy. Diba Santa Oli nyo mahilig mag-house tour? Cheers! So ayun, mag-house tour muna tayo mga Kalinatics sa bahay nila Ate Armina. Ito po ang kanilang bahay. Ito lang yun ate? Opo. Ito na yun. Itong maliit na to. Opo. Pero in fairness, konkreto. Cheers! Ito pa lang ang Kalinatics yung bahay nila. Ayan, ito lang itong maliit na to. Parang ano lang, isang kwarto. Nandito na yung kanilang tulugan. Ayan yung gamit nila, aparador. Tsaka paglabas ninyo dito mga Kalinatics, ito na yung kusina nila. Diba ate, tama? Ito yung Opo. kusina nyo. Asan yung banyo? Ano po, nakatiba niyo po sa kabilang bahay po. Kanino yun? Kamag-anak niyo? Sa mama po ng asawa ko. Ay, ito pong bahay na to. Kanino to? Sa kanila din po. Bali, dati po nilang kusina po. Tapos ginawa na lang po ng bata. Parang binigay na din po sa inyo Opo. ng nanay ng asawa mo po. So, si asawa mo po asan? Ano po, nagtrabaho po. Nagtrabaho. Anong trabaho ni tatay? Ano po, nag-construction po. Construction worker. Ikaw, Ate Armin, ano pong trabaho? Dito lang po sa bahay. Ay, housewife ka po. Pero bilang isang housewife, hindi yan simpleng trabaho sa loob ng bahay. Kasi dalawa ng anak mo po. Opo. Isang lalaki, mga Kalinatics, at isang babae. Ang pangalan mo po ay si Faith. Opo. Dito ka, Faith. Dito pa po kayo dito. Ilang taon na po ngayon si Faith? Ano po, mag 4 years old na 4 po years sa old na. December. Etong ano mo, bunso, Ano po, 2 years old. 2 years old. Opo. Bali, ito po yung panganay, mga Kalinatics, at ito yung bunso. 4 na taon at 2 taon. Si Faith po, nung 2 taon siya, nagkaroon siya ng epilepsy. Opo. Anong pong nangyari nun nang nalaman niya may epilepsy si Faith? Anong ginawa niyo? Ano po, yung pina-check up ko po siya. Tapos yung last February po, last check up niya, hindi ko na po siya nabalik kasi bumalik na po kami dito sa Bicol. Doon po kasi kami sa Manila. Ay, taga Manila kayo dati. Opo. Bali, nung nagka-diagnose siya na may epilepsy siya, nasa Manila kayo. Opo, doon po siya inatake. At doon siya natake. Ano nangyari kasi? Kasi yung epilepsy, mga Kalinatics, may iba-iba yung kondisyon. Merong tinatawag na mild, meron naman na so severe ata kung hindi ako nagkakamali. Ano po yung epilepsy na kay Faith? Ano po? Mild ba or ano? Ano po, yung diagnose po sa kanya, metabolic epilepsy po. Ayun yung diagnosis. Ano ba nangyayari kay Faith pag inatake ng epilepsy? Ano po, yung mata po niya, tumitirik po, tapos nangingitim po siya. Ay, yung nag-chill talaga. Opo, yung naninigas po talaga Oo. yung katawan niya po. Nanigas po yung katawan niya. Opo. Simula nung nalaman yung may epilepsy si Faith, ilang beses na siya natake? Nasa Manila po kami, nasa 3 beses po. Nung nag 3 years old siya, natake na naman siya ulit. Opo. Ngayong 4 years old na siya natake ulit. Hindi naman po sa awa naman po niya. Ano pong gamot ngayon ni Faith? Ano po, in-stop po siya kasi hindi ko na nga po siya nabalik yung ano na po. At dapat may mga follow-up check-up siya. Okay. Hindi niyo na po napapacheck up Okay. dahil walang pang-check up. Ayon sa pagkakaalam ko about sa epilepsy, kaya thank you kay Google. So ayun nga mga Kalinatics, kasi dati ang pagkakaalam ko, once may epilepsy ka, once inatake ka ng epilepsy, kailangan daw lagyan ng kutsara, kailangan daw bubuhusan ng tubig at kung ano, kakagatin at kung ano-ano pang ginagawa. Yun pala mga Kalinatics, bawal pala yun, di ba ate? Opo, bawal Hindi po. pala yun, hindi yun i-recommend mga Kalinatics ng doktor. Ang dapat pala daw gawin, once inatake yung isang tao na may epilepsy, hayaan lang daw. Opo, ipapatagilid lang po siya. Oo, tapos lalagyan daw ng unan sa may banda sa ulo dahil baka daw mga Kalinatics pag once inatake gumaganon, ito naman daw magka-problema. Opo.
Kaya pala mga Colnatics, ito ha, kunting kaalaman para sa amin ni Ate Armina. Kung sa may mga anak po dyan na may epilepsy, pag once inatake po yung anak nyo, ang gawin lang po natin ay lagyan ng unan dito sa may ulo at papatagilidin. Huwag po natin lagyan ng kutsara, bubusan ng tubig at kung ano-anong gagawin natin. Kasi sabi daw ng doktor, hayaan lang daw. Kasi babalik daw lang naman daw sa dati. Pero totoo ba yun na nalaman po atin na hanggang ngayon, wala pa daw talagang gamot sa epilepsy. May gamot naman daw, pero nandyan pa rin ang ibig sabihin ko yung talagang once ginamot siya, hindi na babalik yung epilepsy na hindi daw pala. Hindi po, parang lifestyle na po lang siya. Yun din ang pagkakaalam ko mga Colnatics. Kasi meron naman daw tinatawag na injection ata yun. Okay. Injection, good for 1 to 2 years daw yun. After nun mga Colnatics. Pero doon sa loob ng 1 to 2 years, hindi mo alam mga Colnatics kung kailan aatakihin ulit yung taong may epilepsy. Ganun daw yun. Opo. Kasi may tinuturok daw, yun daw na tinuturok, medyo mahal daw yun, medyo pricey. Tapos, once itinurok daw yun sa may taong may epilepsy, ano daw yun ate, pwede daw na sa loob ng 2 taon, isang beses na lang siya atakihin, 2 beses, ganun daw. Hindi yung yung sunod-sunod. Yung kay Faith ate, nung nagkaroon siya ng epilepsy nung 2 years old siya, ano yun, sunod-sunod siya inatake or ano? Hindi naman po, nung unang atake niya po, June. Tapos nung sumunod po, August po. Tapos yung last po, ito pong nung October po, last year po. Pero sa ngayon, masigla naman si Faith, okay naman yung kalagayan niya. Okay naman po, pero minsan po, tinutopak po talaga siya. Tapos meron naman daw kasing epilepsy naman ate na tinatawag na daw yung kunyari sa kamay lang, ganun daw, minsan daw ganito. Epilepsy daw tawag yan mga Colnatics. Minsan daw sa mata, ganyan, yung blink daw. Iba-iba daw kasi yung Colnatics yung epilepsy, kaya meron daw na nag-chill, meron daw na nagbibilik yung mata, meron daw sa kamay, ganun yung mga Colnatics. Ayon sa pag-research ko about sa sakit na epilepsy. So, kamusta ka, Faith? Nag-aaral na siya? Hindi po po. Hindi pa. Ako si Santa Odi. Alam mo ako? Naiyak po siya. Naiyak. Pero makulit naman si Faith. Opo, Kamusta po makulit siyang naman po bata? O, diba, nakasmile na mga Colnatics si Faith. Ngayon, ate, dahil nga nag-chat ka sa aming FB page, mga Colnatics, very active si Ate Armina sa aming FB page. Lagi siyang nagko-comment. Updated siya sa lahat ng ganap sa FB page namin, mga Colnatics. Kaya nga, pinuntahan ko sila dito. Pasasalamat na rin, Ate Armina, sa walang sawang pagsuporta mo sa akin bilang isang ultimate real life Santa Claus dito sa Legazpi. Kaya, kahit pa paano, nagdala po ako mga Colnatics ng kanilang mga pangangailangan. Ipasok mo na yan, kumare. Ito yung bigas, mga Colnatics. So ito Ate Armina, nagdala po ako ng konting tulong para sa inyong pamilya. Ito po ang grocery na mga pangangailangan nyo sa araw-araw. At syempre yung request mong gatas para kay Faith, nandyan na po. At ito pong vitamins niya para sa ito Faith. At pwede na rin to dito sa anak ko kasi 1 to 13 years old. At syempre, magbibigay din pa ako ng konting tulong para sa inyo. Konting cash po para. Ito po ay para sa inyo. Advance Merry Christmas po. At pasasalamat na rin sa walang sawa mong pagsuporta sa Kali TV. Maraming salamat po. Welcome po. May tanong pa ako, Ate Armina. Sa ganitong kalagayan ng anak mo, ano nararamdaman sa araw-araw? Kasi nga po, once may epilepsy, hindi mo alam kung kailan siya atakin, diba? Walang pinipili na oras, hindi mo alam kung kailan. So anong sa araw-araw, ano bang iniisip mo na baka ganito ganyan ang mangyari? Minsan po Tapos, lalong-lalo ng walang maintenance Okay. Hindi na siya makaliatik sa pag-maintenance kasi nga ang asawa niya isang construction worker. Magkano pang sahod ng isang construction worker? Depende po. Minsan po 450. A day. Okay. Yung 450 a day, ano naman po, sa
paano nyo po yung nagpapagkasya? Sobrang mahal na ng bilihin ngayon mga kulinatics. Diyos ko, sobrang po. ang 1,000 parang 100 pesos na lang. Opo. Sa 450 po, ano na yun? Anong binibili nyo sa 450? Ano po, bibili po ng ano po, bigas po ng 3 kilo, tapos ulam po hanggang pinabagyan na po. So, sa 450, may nasisave pa din po ba kayo? Wala na. Wala po. Ganun. Opo. Paano na kung mag-aral ang dalawang mga anak? Ano po, ipon-ipon na lang din po ang pagkain. Sino po ang taga Manila? Ikaw? Opo. Saan ka po sa Manila? Sa Pasay po. Pasay. Si mga asawa mo, itaga dito talaga sa Buyuan. Opo. Iniisip ko sa 450, wala kayo nasisave kay 50 pesos. Meron naman po, natitira para po sa umagahan ng kayaan. Ganito na lang ang ano, bibigyan kitang tip. Ganito, di ba 450 a day yung Opo. sahod ng asawa mo? Pero po yung 450, ano talaga yon? Per day na talaga yon. Or Opo. minsan, baka 500, baka 300, ganun. Depende po kung magkano yung binibigyan ko sa kanila nung nagpapagkakas. Araw-araw siya nagsasahod or weekly. Weekly po. So paano yan? Kung weekly ang sahod ng asawa mo, paano yung ano, ang araw-araw mo? Ano po, minsan po nag-utang po sa tindahan, tapos pag sahod na po, saka po namin binabayaran sa tindahan. Sa 1 week, ilang beses siya pumapasok? Ano po, minsan po kompleto, minsan po, Ay, ibig sabihin, every Sunday, nagtatrabaho po siya. opo, Ganun. nasa din po siya pag Sunday. So, ganito na lang, advice ko at bigyan kitang tip pala. Kung 450 ang sahod ng asawa mo, isave mo yung 50 pesos. Opo. Yung 400, kahit gastusin nyo yun na simula umaga, tanghali, hapon, gabi, sapat na ata yung 400. Pero kung tutusin, kulang pa sana. Pero kung medyo iniisip mo talaga yung pagtipid, mapagkakasya mo yung 400 pesos. Yung 50 pesos, itabi mo dun kasi hindi mo nga alam, kasi ganyan yung kalagayan ng anak mo. Hindi mo alam kung kailan yung hindi mo naman hinihingi, di ba? Opo. At least kahit papano, sa 50 pesos, sa 1 week, may naitago kang 50 pesos per day. Sa 1 week, ano na yon 350. O sa 2 weeks, 700. Eh kung sa 1 month na itago mo yun, sa 1 month, meron kang 1,500. O at least, kahit papano, may nasisave ka. In case naman ang asawa mo, nagkasakit, hindi naman natin hinihingi, di ba? Opo. Nagkasakit, at least may bubunutin ka. Ganun. Ikaw, wala kang sideline dito? Ano po, minsan po nagsasideline, sali-sali lang po sa mga palaro sa Facebook. Ayun po ang ano, Opo. naglalaro sa mga palaro sa Facebook. Opo. Yun ang sideline ni ate. Hindi, I mean, wala kang ano yung maglabada, mamlansya, hindi. Nakapokus ka lang talaga dito sa dalawa. Ayaw ni, Wala rin po kasi mapag-iwanan. pero ayaw ng asawa mo, dito ka lang daw talaga. Hindi po. Gusto naman po na kasi ano po talaga mapag-iwanan sa dalawa. Gano'n mo kamahal yung dalawa mong ano? Sobra po. Gagawin mo lahat. Opo. Sasalihan mo lahat para sa kanila. Opo. Charles lang. Hindi. Kasi ano, bilang mga magulang talaga, gagawin nila ang lahat. Maibigay lang nila ang lahat ng mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Di ba po? Kahit ako sa anak ko, ganun din ako. Baka ko. Nanay yan. Hindi. Ano lang na, naging masaya lang yung kwentuhan namin ni Ate Armin na mga kulinatics. Parang chill-chill lang. Parang ano lang kami, magkapit-bahay na nagchichismisan dito sa kanilang bahay. Charles! No, advice ulit na Santa Oli, laban lang sa buhay Ate Armin na huwag mawala ng pag-asa at ipag-pray mo na sana huwag nang atakin ulit si Faith kasi katulad nga niyan, ang hirap once na inatake yung anak mo na wala kayong bubunutin. Malayo pa naman yung hospital sa inyo, di ba? Kung malayo, makulinatics from Buyuan to sentro ng Ligas. Pero may mga center naman dito. Meron po kaso minsan po walang doktor. Kaya pupunta pa po talaga sa ano po sa Albay, doon po magpapakita. Sa BRTTH. Opo. So, kamusta ang Pasko nyo ngayong darating na Pasko? Ano balak nyo ngayong Pasko? Ayun po, okay na po sa amin kahit sama-sama lang po kami. Wala po kami handa. Ito, binilihan ko na kayo panghanda. Panghanda mga kulinatics. Ay, ito pala, may dala pa akong mega box para kay Faith. Akala ko kasi ang anak ko isa lang. Akala ko si Faith lang.
Kasi kung alam kong dalawang anak mo, di dalawang megabox yung pinili ko, at least para sila may tig-isang megabox. So ayan mga Kulinatis, yung ibinigay ko po sa kanilang blessing. May mga dilata na sila dyan, shampoo, maglaba ka na araw-araw ate. So, ayan mga Kulinatics, ang masayang kwentuhan lang with Ate Armina at sa kanyang dalawang anak. Sana mga Kulinatics, kahit papano, may na-share kaming lesson sa inyo about nga sa may mga sakit na epilepsy. I love you all mga Kulinatics. Don't forget to like, share, and subscribe ha. At syempre mga Kulinatics, sana na-inspire ko na naman kayo na tumulong sa ating kapwa. Maliit man yan o malaki, malaking puntos na yan sa taas, lagi natin yan tatandaan. Kaya always share our blessing na nakukuha sa araw-araw. At syempre mga Kulinatics, always remember, be happy, no bashing, bawal ang nega, and share your blessing dahil love na love po kayo ni Santa Oli. Oli lang, mwah! Maraming salamat po kay Santa Oli dahil isa po sa yung anak ko po na napili po niya maging beneficiary po. At sa natanggap po namin blessing. Hindi po expect po. Sobrang maraming thank you po. Thank you po. So, eto na nga mga Kulinatics, ang hinihintay nyo, ang Q&A ni Santa Oli nyo. So, ayun, syempre napanood yun na. Ito ang Q&A ko mga Kulinatics ha. Ano ang binigay kong vitamins kay Faith? Sagot mga Kulinatics, uulitin ko ha. Anong vitamins ang binigay ko kay Faith? Sagot! Cheers! Ito po sa uwi. Uyan. Mare, ano masasabi mo dyan kay Tomboy? Ha? Patay ko, Tom! Oo. Iyo, pusit. Iyo. Iyo pati. Ano ang sardinas ang kaulin mo naman, ne? Hindi na ni! Kaulin lang kami. Kulang pa ito ni! No! Ma! Charles! Thanks for watching Oli Help segment. Outreach, love, inspire. Oli helps every Sunday at 6 p.m. Oli's live every Wednesday at 6 p.m. Don't forget to subscribe. Olinatics!